So, Okay, conspiracy theories. kaibigan Jenfel, napapansin ko sa mga conspiracy theories, no, kahit ano man topic yan, laging hindi nawawala dyan yung Bible. Bakit yan? Oo, kasi ang Bible ay isa sa mga pinaka well-preserved document Oo. na well-preserved historical document talaga from beginning of time until the end of time na-document siya. At ang Bible din, tinutugrihan lang books of all books. Books of books. Oo. And ang Bible kasi, no, marami magki-claim dyan na hindi totoo ang Bible, gawang tao lang ang Bible. Pero sa totoo lang mga katropang Berde, no, ang Bible ay this is a book na inspired ni God, no, yung mga taong yun. At the same time, ang maganda dito, dahil nga inspired sila ni God, yung mga taong to, iisa lang yung sinusulat nila. Meaning, nag-co-relate sila with one another from beginning, from Genesis to Revelation. Lahat sila nagsasabi lang ng iisa. Sa bagay naman, napaka-imposible naman na kung si God lang mismo ang magsusulat nun, diba? So, physically. Pwede naman physically. Pero, the thing here is that God allowed men to write his documents, no, which is the Bible. Yun yung kumbaga, kasi ang Bible ginawa yan hindi lang para utusan yung mga tao na sambahin niyo ako, wag yung hindi. Yung Bible ginawa upang ipakita ng Diyos sa tao na mahal kita, 'di ba? At the same time gusto kitang makasama, which is yun yung original na plano ng Lord. If you're going back to Genesis, 'di ba? Ginawa ng Lord ang Eden, no, ang earth na perpekto. 'Di ba? Walang lahat maganda, parang wala pang pollution, walang death. Saka abang nga hayop di nagpapatayan dahil walang gutom. Hindi ko sure kasi yung mga leon ay carnivore na. So,